Sabi niya dito, 25 minutes, pagbubukas ng bank accounts. Ito, maganda to. Maganda ito, pagbubukas ng bank accounts. Bubuksan yung mga bank accounts ni Sara Duterte. Sige. Naka-pass forward ba to? Okay, good. Maganda to, maganda to. Pagbubukas ng mga bank records ni Sara sa impeachment, nasa batas yan. Tama, mahirap mapigilan. Malalaman, magkakaalaman tayo. Sige. Pasok. Attorney, pasok. Mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, mga kabunyog, ngayon po ang topic po natin. Maganda yung mga naging paglilinaw ni retired senior associate Justice Carpio tungkol po dito sa impeachment ni Sara Duterte. Maraming mga bagong bagay na nalinaw kanina. Pinanood ko yung interview sa kanya. Yung interview sa kanya ng DZMM Teleradyo. Ang ganda ng mga paliwanag niya. Ang daming nalinaw. Lalo na yung tungkol sa issue ng mga kabunyog. Yung tungkol sa bank records ni Sara Duterte. Kaya siguro ayaw nila na matuloy ang impeachment. Ayaw nilang matuloy ang impeachment dahil pag natuloy ang impeachment, mabubuking. Hindi pala nasa batas pala na pwedeng pabuksan ang bank accounts ni Sara. Tama. O yan, matindi yan mga kabunyog Ano pala 'yon? Nasa batas. Maraming paglilinaw si retired senior associate Justice Carpio. Kahit yung bank secrecy law, hindi pwedeng i-invoke nila Sara 'yon. Hindi pwedeng i-invoke nila Sara na hindi pwedeng buksan ang kanyang mga bank accounts dahil mababiolate yung bank secrecy law. Hindi pala pwede 'yon. Ang galing ng paliwanag ni retired senior associate Justice Carpio. Hi kay Nicolas Maestral. Good evening. Si Kabunyog Francis Tesorero, salamat sa pag-send ng donations, Francis. Si Prada Nada, nanonood din sa atin. Ano bang paglilinaw? Bakit hindi pwedeng, bakit legal? Mayroon tayong bank secrecy law. Yung bank secrecy law, hindi pwedeng pabuksan ang bank accounts o bank records ng isang depositor kapag walang consent ang depositor. Bawal yon kasi bank secrecy law. Bank secrecy law yon. Pinoprotektahan ang secrecy ng mga deposito sa bangko ng sino mang Pilipino. Kasama yon sa ating mga karapatan. Kaya lang, sabi ni retired senior associate Justice Carpio, mayroong exceptions dyan. Yun. Ang bank secrecy law na hindi pwedeng buksan ang bank accounts, hindi mo pwedeng i-invoke yan kung yun. Sa impeachment. Yun na nga. Nangunguna pala sa exception yun . Nangunguna pala yun sa exception except kung impeachment. Ibig sabihin, katulad ni Sara, mayroon siyang mga bank accounts, pwedeng pabuksan yan. Pwedeng pabuksan yan at hindi niya pwedeng i-invoke ang bank secrecy law kasi exception yun. Exception ang impeachment. Yun. Matindi Matindi talaga. Julio Lucinio Jr. Joel Jumo, di ba? Sa Misamis Oriental nanonood sa atin. Si Jess Halili, good PM. Francis, matindi to So hindi pwedeng i-invoke nila ng abogado ni Sara. Kahit gaano pa kagagaling ng mga abogado ni Sara, kahit Fortun Narbasa Salazar pa yan, kahit 16 lawyers pa, sinandun sa bank secrecy law. Bawal buksan ang bank accounts. Except sa impeachment. Yun. Pangalawang exception. Kapag may order ang korte sa mga kaso na tungkol sa bribery. Yun. Ay hindi naman tutungkol sa bribery. Mayroon ba ditong tungkol sa, pero wala namang kaso sa korte. Wala namang kaso sa korte. Ang pangatlong exception na sinabi ni retired senior associate Justice Carpio, yung kapag may consent ka. Kapag may consent ka. Ngayon, may consent ba si Sara Duterte? Walay. Ang sabi ni retired senior associate Justice Carpio, ito yung pwedeng magamit. Public official ka, nagpa-file ka ng SALN. Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. At doon sa SALN form, mayroon doon sa baba na pinipirmahan na wini-waive mo ang rights mo na buksan ang mga records tungkol dito sa mga nababanggit na assets mo, wini-waive mo yung rights mo. Nakalagay yan sa SALN. Yun. Ibig sabihin, yung pag-fill up mo ng SALN, nakapirma ka doon, sinabi mo na anumang bagay tungkol doon sa nakalagay sa SALN mo ay pwedeng imbestigahan.
at wini-waive mo ang rights mo doon. Yun. Kaya ibig sabihin, yun, pwede pang magamit yun. Ayon kay retired Senior Associate Justice Carpio. Kaya wala pala eh. Mahirap mapigilan ng kampo ni Sara kahit gaano pa kagagaling ng mga abogado niya, kahit 16 pa ang abogado niya. Kasi nasa batas. Sasabihin na, bank secrecy law, bawal buksan ang bank records. Yes, may exception eh. May exception sa bank secrecy law. Kapag tungkol sa impeachment, o tulad niyan, impeachment yan, so exempted yon. Exception to the general rule, yung sa bank secrecy. Pangalawa, pinaliwanag nga ni retired Senior Associate Justice Carpio yung tungkol sa ombudsman. Yung tungkol nga sa SALN. Yung SALN. Ngayon, anong pwedeng gawin ng Senado bilang impeachment court? Ang Senado bilang impeachment court ay pwedeng isubpina ang bank records. Pwedeng orderan ng ombudsman. Yan, dito mga kabunyog, malaki pala talaga ang magiging papel ng bagong ombudsman. Malaki pala. Kaya kung si Rimulya ang magiging ombudsman, napapalit kay Martires, malaki pala ang magiging papel tungkol dito sa impeachment. Bakit? Bakit malaki ang papel ni Rimulya kung siya ang ombudsman? Paliwanag ni retired Senior Associate Justice Carpio, katulad daw nung ginawa kay Corona, nung nakasalang si dating Chief Justice Corona sa impeachment, yung impeachment court, sinubpina ang ombudsman. Paki-produce ng records ni ganito, pakidala dito sa amin, sa impeachment court. Subpina, ducis tecum yun. Kasi pinapaproduce sa'yo yung mga records na yun. Isusubpina ng impeachment court ang ombudsman. Ang gagawin naman ng ombudsman, hihingi sa AMLA. No? Hihingi sa AMLA. Anti-Money Laundering Council. Kasi ang Anti-Money Laundering Council, yung mga deposito na lampas sa 500,000 na alam yan ng may records niya ng AMLA. Kapag may mga transactions na lampas 500,000, mga deposito sa bangko, kaagad yan, ini-inform yan ang AMLA. AMLA, Anti-Money Laundering Council, sa ilalim ng Anti-Money Laundering Act. So ngayon, dahil napakalaki ng involved yan na pera, alam yan ng AMLA. Paulit-ulit ako ng AMLA. Ng AMLA, yung Anti-Money Laundering Council. Kaya, pag humingi ang ombudsman sa AMLA ng kopya ng bank records ni Sara, magkakaroon ngayon ng kopya ang ombudsman. Pag may kopya na ang ombudsman at sinubpina ng impeachment court, magko-cooperate ngayon. Obligado ang ombudsman. Obligado mag-cooperate ang ombudsman. Yan daw ang nangyari nung panahon ni dating Chief Justice Corona. Sinubpina ng impeachment court ang ombudsman tungkol sa mga bank records ni Corona. Ang ginawa ng ombudsman, humingi ng record sa AMLAC. Pre-provide naman ng AMLAC. So dala-dala na ngayon ng ombudsman doon sa impeachment court. O yun, ganyan din daw ang mangyayari ngayon. Kaya ang malinaw dito mga kabunyog, siguro kaya ayaw talaga nila Sara Duterte na tumungo sa impeachment kasi hindi nila mapipigilan ang pag-produce ng bank records. Yun lang. Makikita natin kung gaano kalaki ang mga deposito dyan. Mabibisto yung talaga. Bank records ni Digong, yung bank records ni Sara, yung mga pumasok na pera, kung ilang 100 milyon sa ganitong araw, ang total na deposit ay ganito. Hindi nila pwedeng hadlangan yan kasi nasa batas eh. Hindi naman bawal eh. Yung bank secrecy law, hindi mo pwedeng i-invoke kasi exception ito sa bank secrecy law. Tapos yung pumirma ka sa salin mo. Pag perma mo doon, pag submit mo ng salin mo, sinabi mo na kung may mga investigasyon, wini-waive mo yung rights mo. Kaya pwedeng i-produce ng ombudsman ngayon yung mga records ng mo. Ang ombudsman naman, hihingi ng cooperation ng AMLAC. So ngayon, paano gagawin yan? Pwede bang hadlangan nila yan? Pwedeng hadlangan nila. Paano? Pag ang impeachment court hindi naman nagsubpina sa ombudsman, hindi naman obligado ang ombudsman na mag-produce niyan. Kahit pa mag-motion ang prosecution, pag hindi inaprubahan ng impeachment court, hindi rin mapuproduce yan. So ibig sabihin, ang makakapigil lang dyan, kapag ang impeachment court ay hindi nag-approve ng subpina na yan. Halimbawa, mag-motion yung mga prosecutors galing sa House na isubpina ducis tecum nga yung mga bank records, isubpina galing sa ombudsman. Ngayon, pag hindi inaprubahan yan ng impeachment court, hindi rin yan. Kaya ibig sabihin, ang makakapigil lang ay ang impeachment court. Ang problema, pag hindi yan inaksyonan ng impeachment court, matutulad sila doon kay ERAP. Ay di ba yung kay ERAP,
gustong pabuksan ng prosecution yung brown envelope, ay yung second envelope. Nagbutuhan ngayon yung mga senador, 11 yung ayaw, kasi pabor sila kay Erap. 10 yung gusto. Natalo yung gusto kasi 11-10. Ganyan din ang posibleng mangyari diyan. Pwede ring sasabihin ng mga senador na kakampi ni Sara, huwag pabubuksan, huwag isugpina ang bank records. Pagka ganon, hindi pwedeng isugpina kasi ayaw ng impeachment court. Kaya lang magagalit ang taong bayan sa Senado kasi obvious na yan. Bakit ayaw niyong ipasugpina yan? Di ba? O, may expose ang kagarapalan ng mga pro-Sara dyan, ng mga senador. Yan ang problema dyan. Matutulad yan sa impeachment ni Erap. Nagalit ang tao sa mga senador. So yan mga kabunyuga, yan yung mangyayari. Kaya malaki ang posibilidad na hindi pipigilan yan ng impeachment court or else magagalit ang taong bayan sa kanila. Ha? Mga kabunyog. Kaya pala ayaw ng kampo ni Sara na tumungo talaga sa trial. Kasi kapag nag-trial, isusumpi na ang bank records ni Sara, yung mga mga records, at hindi niya pwedeng i-invoke ang bank secrecy law kasi exception ito. Ha? O yan mga kabunyog, mga kababayan, matindi ano. Napakalaki ng role ng ilang beses natin sinabi, no, isa yan sa mga kinakatakutan ng grupo ni Sara, yung mga defense team, no. Once kasi nag-proceed yung impeachment court at dire-diretso na yan, nako po, yan ang magiging problema nila kapag bubuksan na yung mga bank accounts. Kasi wala nang, hindi nila mapipigilan talaga yun, mga absat. Kasama yun sa process na ginagawa sa impeachment, especially sa mga respondent sa impeachment. Tulad yung kay Corona noon, di ba? Sabi nila, ma-acquit si Corona, ma-acquit. Pero yung binuksan yung bank account niya, nako, nakita yung mga milyones na pumasok. Ayun, kinonvict. Bistado di ba? May mga pumasok na mga numero, mga milyon. Yan din ang kinakatakutan. Kasi nga naglabas si Trillanes ng 71 bank accounts. Nako, isa lang doon lumabas. Nako po, alam na this. Especially nag-match yung mga pumasok, 40 million, 20 million. Yan ang kinakatakutan talaga nila, Sara. Kaya sadya, blood, hindi baby bat, kundi bubble bat. Ombudsman. Kaya tama lang na kapitaan natin, sa simula ng impeachment trial, July 29, may bago ng ombudsman. Kaya magko-cooperate ang ombudsman na bago dito sa impeachment. Mahirapan. Kung si Rimulya ang ombudsman, lalo na, problemado talaga sila nito. Halaga. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya hindi lahat ng bagay ay pabor kay Sara. Mamumroblema sila. Kaya ayaw talaga nila ng impeachment ayaw nilang mag-proceed sa impeachment trial. Ito yung pinakadahilan. Okay. Ngayon, sa paglilinaw ni retired Senior Associate Justice Carpio, pinag-usapan din yung mga issue ng yung 'di ba, yung 1-year bar rule at saka yung crossover. Ang 1-year bar rule, sinasabi kasi ng mga abogado ni Sara na na-violate na ang 1-year bar rule. Ang ibig sabihin ng 1-year bar rule, mga kabunyog, ang ibig sabihin niyan, kumbaga, dapat isang impeachment lang ang i-entertain, isang impeachment lang ang dapat na i-initiate sa loob ng isang taon. Dapat isang impeachment lang ang i-initiate. Ngayon, ang sinasabi ng kampo ni Sara, 4 na ang impeachment na i-file. Ang una at pangalawa at pangatlo, December 2024. Tapos yung isa yata, yung unang dalawa yata, December, tapos yung pangatlo, January. Ngayon, sabi ng mga abogado ni Sara, mayroon pang pang-4 na impeachment complaint. At yung pang-4 na impeachment complaint, yan na yung naging inaprubahan ng Kamara. At ito na yung naging articles of impeachment, yung 4th impeachment complaint. So sabi ng mga abogado ni Sara, violation yan ng 1-year bar rule. Bakit lampas na sa isa ang impeachment? Dapat isa lang sa isang taon. Yan. Ang isa pang argumento ng kampo ni Sara, yung matagal ng argumento, na hindi pwedeng mag-crossover ang impeachment mula sa isang Congress, yung 19th Congress, papunta sa 20th Congress. Hindi pwede ang crossover. Kasi nagtapos na yung impeachment doon sa 19th Congress. Kung hindi yan natapos, hindi na yan pwedeng lumipat o tumawid or mag-crossover sa 20th Congress. Kasi itong nandito ngayon, mula nung June 30, 20th Congress na ito. Ang Kamara ngayon, yung House of Representatives ngayon, 20th Congress na yan. Ang Senado ngayon,
20th Congress na Senate na ito. So sabi ng mga abogado ni Sara, hindi pwede ang crossover. Napakaganda ng paglilinaw ni retired Senior Associate Justice Carpio. Sabi niya, sa lahat naman ng bansa o sa maraming bansa, marami ng experience ng ganyan. Alam niyo kung ano ang hinalimbawa ni retired Senior Associate Justice Carpio? Shout out kay Aris Iscario. Alam niyo kung anong hinalimbawa niya? Kay Bill Clinton. Hindi ko rin nga alam yun eh. Hinalimbawa niya kay Bill Clinton. Ay di ba yung affair yata ni Bill Clinton kay Monica Lewinsky, yung kontrobersya na yon. Gusto siyang ipa-impeach noon. So nagkaroon ng impeachment sa US Congress. Ngayon, ang nag-initiate ng impeachment, yung unang Congress. Pagkatapos, hindi natapos yung impeachment, nag-crossover pa siya sa sunod na Congress. So yun, ang sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, sa Amerika may nangyaring ganyan. Nag-crossover sa sunod na Congress, yung kay Bill Clinton daw. Sa maraming bansa, nangyari din yan. Kaya, sabihin pang ito ang unang na nag-crossover sa Pilipinas, unang impeachment, pero sa ibang mga sa ibang mga experience ng mga bansa na kapareho natin ang sistema, nagko-crossover talaga yan kasi ang Senado continuing naman yan. Saka ang impeachment, hindi naman yan legislative. Ang impeachment ay non-legislative na trabaho ng Kongreso. Ang natatapos lang sa lumang Kongreso, halimbawa 19th Congress, yung legislative work. Kaya, pag natapos yung 19th Congress, lahat ng mga batas na hindi na ipasa, tapos na yan. Magsisimula na naman uli ng deliberations, yung budget, yung lawmaking process na dinaanan, uulitin na naman sa 20th Congress. Pero, ang impeachment ay hindi naman legislative na trabaho, non-legislative. Ito ay under sa Article 11, Accountability of Public Officers. Dahil ito impeachment, magko-crossover ito kung hindi matapos sa 19th Congress. Yan ang paliwanag ni retired Senior Associate Justice Carpio. Kaya at ang hinalimbawa niya nga, ang Amerika pala, may nangyari ng ganun. Hindi ko rin nga alam yun. May nangyari palang ganun sa Amerika, mga kabunyog. Sir Leonardo, ni Clinton. Si Clinton, nung in-impeach, nag-crossover. Kaya itong mga paulit-ulit na itong nagsasabing hindi pwede ang crossover, ay wala. Durog sila dun sa argumento ni retired Senior Associate Justice Carpio. Sabi nga ni retired Senior Associate Justice Carpio, Byron, na yan, continuing body ang Senado. Hindi naman yan, Saka marami nang experience na ganyan. Ang isa pa, yung issue ng 1-year bar rule. Yung sinasabing 1-year bar rule, ayon kay retired Senior Associate Justice Carpio, may naging desisyon na rin dyan. Ang tawag po dyan, hindi itong issue na ito ng 1-year bar rule, hindi ito issue na first impression, ibig sabihin ngayon lang nangyari, hindi. Yung crossover, ngayon lang nangyari, first impression. Pero yung tungkol sa issue ng 1-year bar rule, na-resolve na yan. Doon daw sa kaso ng Francisco, the Francisco case. Yung Francisco case ay tungkol sa sinampang impeachment kay dating Chief Justice Davide, kay Hilario Davide. Ano ang sabi ng Korte Suprema sa Francisco case? Ang sabi ng Korte Suprema, ang counting ng 1-year bar rule kapag ang impeachment complaint ay nirefer na sa Justice Committee. Kapag pinail pa lang ang impeachment sa House at nireceive ng House, hindi pa yan counted. Hindi pa hindi pa gugulong yung 1-year bar rule. Magsisimula ang counting ng 1-year bar rule kapag nirefer na sa Justice Committee. So itong ngayon, itong impeachment complaints, 4 yan. Yung una, 2 at 3 na impeachment complaints, hindi naman inaksyonan ng Kamara. Hindi, nandun lang sa pinareceive lang, pero hindi ni-refer sa Justice Committee. So ibig sabihin, hindi mabibilang yung 1-year bar rule. Hindi pa siya mag-a-apply kasi nga hindi naman na-refer sa Justice Committee. So napakalinaw ng ganung paliwanag ni retired Senior Associate Justice Carpio. Actually, napaliwanag ko na rin yan dati pa. So ibig sabihin, hindi ito isang bagay na ngayon lang dinesisyonan. Mayroon ng naunang dinesisyonan ng Korte Suprema tungkol sa issue ng 1-year bar rule. At ano yon? Ang dinesisyonan ng Korte Suprema na ganyan ay yung Francisco case. Yung kaso ng pag-impeach kay dating Chief Justice Hilario Davide. At ang naging ruling ng Korte Suprema, bibilangin ang 1-year bar rule sa pag-refer na sa Justice Committee. Ngayon, ang sabi ng mga abogado ni Sara, 4 ang impeachment complaints na final. Yes, 4. Pero yung 3, hindi naman inaksyonan, nandun lang nireceive lang ng Secretary General ng House, hindi nga pinadala sa Speaker. So ibig sabihin, hindi naman talaga ito gumalaw. So ang gumalaw ay yung 4th impeachment complaint. So technically, isa lang na impeachment complaint ang naaksyonan ng House. So ito na yung naging articles of impeachment.
Kasi ito yung inapprove ng 215 na kongresista. So wala yung mga 1-year bar rule na yan. Hindi yan mag-a-apply. O yan. Magandang paliwanag yun. Kaya dito sa mga paliwanag ni retired Senior Associate Justice Carpio sa issue ng crossover at sa issue ng 1-year bar rule, ang linaw. Ngayon, ang last nating topic. Ang last nating topic tungkol sa issue ito na mga nilinaw ni retired Senior Associate Justice Carpio. Ano na ngayon ang mangyayari sa impeachment? Kapag dinismiss ng Senado. Halimbawa ganito mga kabunyog, kasi yun ang gagawin nila eh. So, kapag nag-trial sa July 29, magmo-motion ang mga abogado ni Sara na yung kanilang answer ad cotelem ay i-discuss ng Senado. So, anong mangyayari dyan ngayon? Ang mangyayari dyan, diniscuss ng Senado yan, yung mga argumento ng mga abogado ni Sara, lahat naman yun procedural issues. Lahat naman doon ang kini-question technicalidad. So, jurisdiction, 1-year bar rule, crossover, yun ang mga nire-raise. Ngayon, dahil gusto talaga ng mga pro-Sara na mga senador na wag matuloy ang trial, kasi nga, mauobligang ilabas ang mga bank records, yung issue ng confidential funds, malaking problema nila yan. Hindi nila kayang sagutin yan. So, ang nang mangyayari ngayon, ayaw na nilang mag-proceed sa trial. So, i-dismiss nila yan. So, paano kung ma-dismiss? Paano kung ma-dismiss? Ibig sabihin, papatayin na nila yung impeachment. Wala nang trial. Ang gagamitin nilang issue na violate ang 1-year bar rule. Yung mga ganun yan. At saka, nag-crossover. Okay. So, anong mangyayari dyan? Anong mangyayari? Sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, sigurado itong prosecution, itong mga House, itong mga prosecutors ng House, ay magpa-file ng petition sa Korte Suprema para i-challenge ang pag-dismiss ng impeachment ng walang trial. So, siguradong darating sa Korte Suprema. Yan din naman ang sinabi ni Attorney Antonio Bukoy, yung spokesperson ng House. Kapag talagang pinilit ng mga senador na i-dismiss yan ng walang trial, dadalhin nila ang recourse nila nasa Korte Suprema. Ngayon, mayroong pinaliwanag na timetable si retired Senior Associate Justice Carpio. Sabi niya, pag nakarating sa sa Senado ay sa Korte Suprema yan, ang mangyayari diyan ganito. Sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio. Halimbawa na magta-trial July 29. July 29. So magdidebate ang prosecution sa defense tungkol sa mga procedural, technicality issues at saka jurisdiction. Pagkatapos, pagdating ng mga Agosto, didesisyonan ng impeachment court na i-dismiss. So sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, pag na-dismiss yan, mga kalagitnaan ng Agosto, magpa-file ang House prosecutors ng petition sa Korte Suprema, grave abuse of discretion, para questionin yung pagkaka-dismiss. Ang gagawin naman ngayon ng Korte Suprema, mga bandang katapusan ng August or September, magkakaroon ng mga oral arguments. Oral arguments. At pag nagkaroon na ng mga oral arguments, mga bandang December, di-desisyon na yan ng Korte Suprema. So lalabas ang desisyon ng Korte Suprema mga December. Pag lumabas ang desisyon ng Korte Suprema ng December, pwedeng ang sabihin ng Korte Suprema, na-violate nga ang 1-year bar rule. Okay, na-violate ang 1-year bar rule. So, pag nagsabi ang Korte Suprema na na-violate nga ang 1-year bar rule, di wala na, hindi na magkakaroon ng impeachment trial. Pero pag sinabi ng Korte Suprema na-violate ang 1-year bar rule, proceed kayo sa trial, ay di magkakaroon na naman ng trial. So, magkakaroon na naman ng trial. Ngayon, paano kung ang sabihin ng Korte Suprema na violate nga ang 1-year bar rule, tama ang Senado? Tapos na ba ang impeachment? Hindi pa rin. Hindi pa rin tapos ang impeachment. Kasi, i-dismiss ng Senado ang impeachment dahil sa 1-year bar rule. Kailan ba nag-file ng impeachment? Sabi nila, December. Kung susundin yung mga senador, December. Yung unang impeachment complaint, final December. So, ibig sabihin, by December, tapos na yung 1 year. Kung tapos na yung 1 year by December uli, pwede nang mag-initiate ng another impeachment. Uulitin na naman ang impeachment. Kaya actually, hindi talaga mapipigilan ang impeachment. Kahit pa i-dismiss ng mga kongresista ay ng mga senador, by technicality, na violate ang 1-year bar rule, madidelay lang ang impeachment. Madidelay lang. Nakukuha niyo mga kabunyog, mga kababayan? Madidelay lang. Shout out kay SP Aki, nanonood sa atin sa Dua Kata. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, no way talaga na mapigilan ang impeachment except kung ayaw na ng House na isulong ang impeachment. Pero I doubt.
parang ganito. Halimbawang i-dismiss ng Senado ang impeachment. Ang gagamitin nilang rason, yung technicality nga, na na-violate ang one-year bar rule. Okay. Pagka ganun ang nangyari, ipafile sa Supreme Court ng mga prosecutors yung kanilang pag-question. Dalawa ang pwedeng maging desisyon ng Korte Suprema. Pwedeng i-uphold yung ginawa ng Senado. Sasabihin, tama ang Senado, constitutional. Talagang walang grave abuse of discretion ang Senado as an impeachment court. Na-violate talaga ang one-year bar rule. In that case, tapos na yung impeachment na yan. Kasi sinabi na ng Korte Suprema, tama yung ginawa ng Senado. Pero pag sinabi ng Korte Suprema, mali ang Senado, kung constitutional ang Senado, hindi naman na-violate ang one-year bar rule. In that case, sasabihin ng Korte Suprema sa Senado, ituloy nyo uli ang trial. O, di tuloy na naman ang impeachment. Di ba? So ngayon, ulitin ko lang para malinaw. Paano kung sabihin ng Korte Suprema, tama ang Senado, walang grave abuse of discretion, na-violate talaga ang one-year bar rule? Wala na bang impeachment? Pwede. Mag-i-initiate ulit ng bagong impeachment. Kailan? December, pwede. Or January. Bakit pwede uli? Tapos na yung 1 year eh. Di ba? Tapos na yung 1 year. So pwede uling mag-initiate ng bagong impeachment. Oh. Yan yung dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya hindi talaga mapipigilan ng impeachment kahit patayin pa nitong mga senador na ito. Kaya sa totoo lang, kung pa talagang gawin, pusin na yung impeachment na yan. Huwag nang gamitin ang mga technicality kasi wala talaga hindi talaga maaaring pigilan ang impeachment. Kahit pa i-dismiss nila ang mga argumento nila, mga one-year bar rule, tapos walang crossover, ay di pagkatapos ng December, tapos na yung 1 year, pwede na uling mag-file ng bagong impeachment. O, di ba? O, pag may nag-file ulit ng bagong impeachment, parehong mga grounds, parehong mga ebidensya, parehong mga testigo, aaprubahan na naman ng House. Dadalhin na naman sa Senado, articles of impeachment na naman. O wala nang wala nang mga violation of one-year bar rule. Wala na rin mga crossover kasi sa 20th Congress na pinail. So walang katapusan yan. Hindi talaga nila mapipigilan ng impeachment. Yan sana yung nare-realize dapat ng mga senador. Na dapat ang mas tama dyan, pusin na yung impeachment na yan. Kasi hindi naman nila yan mapipigilan. Kahit i-dismiss nila ngayon, o dadalhin sa Korte Suprema. Pwede pang sabihin ng Korte Suprema, mali kayo sa Senado, proceed with the trial. O di tuloy na naman. O kaya, sabihin pa man ng Korte Suprema, tama ang Senado, walang grave abuse of discretion, pwede na namang mag-file ng panibagong impeachment mula December. O, di ba? Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Ewan ko kung anong nalalaman ba ito ng mga senador. Panuorin nila yung mahabang discussion na yan ni retired Senior Associate Justice Carpio kasi napakaganda. Napakalinaw. So medyo mahaba-haba yung discussion ni retired Senior Associate Justice Carpio. Pinanood ko talaga. So yun. Kaya yung impeachment, ulitin ko. Kahit i-dismiss ng Senadong ito dahil sabi ni sino yan? Chis Escudero, by simple majority vote daw, pwedeng ma-dismiss na yan. Okay. Dahil may numero kayo, madi-dismiss nyo Pero kahit ma-dismiss nila yan, pwede pa rin pag nagdesisyon ng Korte Suprema, i-reverse ang desisyon nilang yan. So tuloy pa rin ang impeachment. Or kahit sang-ayunan sila ng Korte Suprema, walang nagbabawal na mag-initiate ulit ng another impeachment basta after 1 year. Kailan ba magtapos ang 1 year? December. So by December, pwede na naman mag-initiate. Kaya ang mangyayari, madidelay lang talagang impeachment pero matutuloy pa rin. Okay? So yan mga kabunyog, mga kababayan, ang ating talakayan ngayong gabi. Pasensya na hindi ko nababasa yung mga messages ninyo. Hindi ko nabasa. Pero good evening kay James Rosanes. Yan. At sa iba pang mga viewers natin. Okay? Alright, salamat. Attorney Recto. Ayan, Mabsat. Talagang hindi talaga mapipigilan, Mabsat, kasama yun sa process na impeachment. Talagang bubungkalin yung mga bank accounts. Yun ang kinakatakutan. Kaya nga todo-todo sila sa pag-dismiss o sa pigil dyan sa process. Pero tingnan natin anong mangyayari. Lalo na nasa 20th Congress na tayo ngayon. So magkakalaman. Mga Kabsat, alas 12 na mga Kabsat. Shoutout po sa mga naiwan, 189 viewers. Sa mga di pa nagla-like and subscribe dyan, like and subscribe. Shoutout Sir Leonardo. Nelson Tolly, nandyan na din. Late na nga tayo, mga Kabsat. No? Si VMB Rosimatsu, si Shoni Hes. Sino pa ba ang nandyan? Si Maxi. Ayan. Kay DJ Byron, shoutout sa Kabsat. DJ Byron, kamusta ka na? Sa mga di pa nakapag-subscribe kay DJ Byron, so paki-subscribe din, Kabsat.